A big fat shout out sa AP Boyser Construction and Supply dyan sa Purok Bongambilla, Poblacion 1, Real Quezon, at sa aking pamangkin na si Allen Boyser sa pagpapahiram ng kanyang Toyota Race for today's video. Hey mga buddy, welcome to the channel or welcome back to the channel, and today we have a 2022 Toyota Race E 1.2 MT. And for today's video, we're going to review the car, we're going to check the engine, we're going to check the interior, drive natin yung kotse kung gaano siya kasaya at kung gaano siya ka-useful. Let's get into the video. Well, first of all, yung design, nung una lumabas to, crush na crush ko to mga buddy. Gustong gusto ko yung harap niya aggressive, pero yung gilid niya, kung mapapansin nyo, walang lines na matalim, konting linya dyan sa gilid. That's it, hindi yung sobrang daming linya na kung ano man nangyayari. Pero yung harap napaka-aggressive. Kaya naging crush na crush ko to kasi merong 1 liter 3-cylinder turbo. Although hindi siya powerful, malakas yung torque. But this one, let's get into the engine later. Actually, na-drive ko na siya ng very short seat time. Ngayon lang, dinala ko dito sa aking film area. Tingnan muna natin yung design sa likod. Medyo hawig doon sa bagong Wigo na ni-review ko last week. But, very simple lang din. Siyempre, itong mga ganito, uso din. Kala mo Benz, pero hindi naman. Fake Benz for styling only. You can't get them all at this price point. Syempre, mix ng LED with halogen. At alam ko ito yung pinaka-base model mga buddy. This is the manual transmission, 1.2 liter 3-cylinder. And at the same time, 200mm ground clearance gaya ng sa Wigo. On a 16-inch mag wheels with 205/65 R16. Saktong-sakto para sa crossover. Mataba yung gulong. Yun nga lang, walang all-wheel drive, kaya medyo na turn off ako. Dito sa cockpit mga buddy, you will be greeted with a modern looking dashboard. Parang yung sa Wigo din, but this one is 2-layer dashboard, pero plastic din, scratchy plastic. Anyhow, sa e-variant mga buddy, cloth seats lang with red piping, tapos with mix ng clothing na to na may line na yan. No leather seats here. Ito lang yata leather na nakita ko dito, itong ship boot. I don't know if this is real leather. And some silver trims. Aircon controls mo is digital display with buttons dyan. Lagayan ng cellphone dito, 12-volt socket. Yeah, hindi pa rin nawawala yung old school 12-volt socket. Importante pa rin yan. But this one, meron kang USB port, USB-A and USB-C. Sa dashboard, meron kang silver trim dito sa aircon vents, but on the both left and right side aircon vents, meron siyang parang round na red ring sa aircon vents. Gauge cluster mo, merong animation that will greet you, and may LCD sa gitna. Display mo ng auto, fuel, clock, doors open, trip A, trip B, something like that. No digital display or LED sa gauge cluster, but maliwanag naman siya, LED yung mga ilaw niya, and clear siya sa mata, basahin. Sa personal, siguro sa camera hindi masyado, but sa personal, okay naman siya. Infotainment system, this the 7-inch display na merong Android Auto and Apple CarPlay. Bluetooth for your telephone to answer calls, meron din. Audio, multimedia controls, meron din. Dito sa taas, meron tayong map lights. Yes, map lights. Yeah. Meron ka rin display na seatbelt sa likod. Pag may hindi naka-seatbelt dyan, nakailaw yan na red, or kung wala nakasakay sa likod, lahat yung tatlong yan nakailaw na red. Steering wheel is nababalot ng cover, polyurethane. I think mas firm to compared dun sa Wigo na na-review ko last week. It's a tri-spoke with silver accent. Anyway, sa door cards natin, silver accent na naman dito sa door handle. Pero pwede naman dito door handle din. Pero may red accent din yan. Yan, no. Dito lahat ng controls mo. Sa mirrors, no power folding mirrors, pero power side mirrors naman siya sa E mga buddy. Meron ka ring small pocket dito, gaya niyan. May nakalagay na mga kung ano-ano, small pocket, water bottle, cup holder. And driving position ko mga buddy, it's like a crossover-ish or SUV. Mataas ang upo. Wala rin siyang seat height adjustment, forward lang, sakalin. But at least meron kang steering wheel column adjustment. Oo, pero sa taste ko, I don't know, ba't ganito itong mga Toyota na to, parang sobrang baba ng pinakamataas nila. Yan na yung pinakamataas. Malapit pa rin sa Nico. Pero okay lang, at least may adjustment, diba? Anyhow, I love the cockpit kasi pag sinara ko yan, para akong closed. Para siyang sports car, masikip.
Hindi gaya nung iba na maluwag na para kang aalog-alog. Dito medyo masikip siya. Masikip yung dito sa footwell. Gusto ko yung mga ganyan. At least sa opinion ko parang pang driver's car ang datingan. Saka tong aircon controls nga pala mga padi. Saka yung multimedia is facing a little towards the driver. Medyo driver focus ang datingan dito. Pero makikita pa rin yan naman ang passenger mo dito sa harapan. Anyhow, meron kang maliit na pocket dito. Siguro lagayan ng cellphone. Glove box natin na medyo maliit. Halos manual lang ang kasya, saka konting kung ano man, tissue, wet wipes, pamunas ng puwet. If ako magdadrive, this is my driving position. So, let's get on the back. Kung ako ang magdadrive, yan ang driving position ko mga padi. And the seats at the back is, ito ang clearance. Parang yung Wigo rin. And I have a place to put my feet under the seat. But kung nakasagad ang upuan, parang yung Wigo nga ang spacing nito. Yan, pag nakasagad yung upuan, so actually depende sa sandalan. Pero ito na yung I think comfortable na medyo naka-lean back ng konti. Halos konting-konti na lang, 2 inch. Dito sa likod, walang any charger, aircon vents. Pre, wala yun sa price point na to. Napaka-imposible. Wala rin ako makapang center armrest. But I believe this is foldable. Let's check it out. Ito nga palang door sidings dito sa likod is full of plastic din. Scratchy plastic. And meron kang one big, I'm not sure how big, cup holder. Pwede na. Pasok yung 1,000 ml na bottled water. Yeah. To open the back door, meron ding electronic door popper dito sa likod mga padi. Yan. Tutin mo lang yun. Open na. And sa totoo lang mga padi, hindi ko alam kung OEM tong takip na to. I'm not sure, so I cannot comment on that. But at least may takip. And the space is parang yung Wigo rin sa laki. Yun nga lang, syempre ito, yung load floor niya mataas. So flat siya, di gaya sa Wigo, medyo malalim. Space niya, hindi ko alam, pero ito, lagay ko na lang. And let's check the space dito. Syempre meron ko full size mag wheels. Ayan, ayun yung spare tire. Full size mag wheel, spare tire. Tapos alam ko itong load floor na to is pwedeng ibaba. I'm pretty sure pwedeng ibaba yan para may extra space ka pa pag gusto mo mag-load ng maraming items dito. Pero dito sa likod, meron ka pang small pocket dito mga padi. Yan, ewan ko kung anong pwede mo ilagay dyan, but ganyan siya kalalim. But to fold this one, fold dyan, yan, lain mo lang to. Yan, put it down. Yan. Anyway, pag tinupi mo yung seats, almost flat naman siya. Kung ibabalik mo yung back floor dito sa likod, yan, pag tinaas mo, almost flat. Oh, di ba? Oh, almost flat. Kasi yung iba, nakaangat to, di ba? Pero at least ito, na-adjust to for sure. Merong ganito, may level 1, level 2. Adjust siya. Pag nasa pinakataas siya, almost flat. That's good. Para mabuksan ng hood mga padi, merong pinupull dito. Pero this time, hindi gaya nung sa Wigo, o diba, hindi siya circle and may label siya. Yung sa Wigo kasi walang label, bilog lang. So hindi mo alam kung ano yun unless gagalawin mo. There's the engine, and under the hood, that's the 1.2 liter 3-cylinder naturally aspirated. This engine mga padi produces 86 horsepower and 113 Newton meters of torque mated to a 5-speed manual transmission. Yes! Thank you, manual transmission. Hindi ko pa siya masyadong naiintindihan kasi napakaiksi pa lang ng aking driving time sa kotse na to mga padi. But looking at this engine, napakaliit. Luwag pa ng space, oh. Laki pa ng space. Pwede, 4AGE. O kaya, beams. Pwede. Anyhow, let's take the 3-cylinder 1.2 liter 5-speed on the road and let's see how it drives. May auto lock. Seatbelt. Ingay siya. Kahit sa passenger, kailangan mag-seatbelt si passenger. Okay mga buddy, driving the 2022 Toyota Race 1.2 MT. So I'm not sure kung ito yung base model. Ewan ko kung may J neto. Hindi ko sigurado kasi sa Avanza may J, di ba? This is a 31,500 plus kilometer car. And the clutch is parang pareho nung sa Wigo. Yung maliit lang yung lubog. Pero this one, medyo nahihirapan akong hanapin yung smooth grab ng clutch. Alam mo pag first gear ka, under ka, yun, nahihirapan akong hanapin. So para akong
new driver na nagje-jerk-jerk. Ewan ko kung ganun siya nung bago or dahil 31,000 kilometers na siya. Ba, tropang Accord to mga luma, popogi Anyway, another thing mga padi, yung preno niya, mas gusto ko yung sa Wigo kasi ibabaw pa lang, firm na, matigas na. Tapos as you press, wala na, yung pressure lang ang nagbabago. Dito, malambot, medyo malalim yung pinakasagad niya. Tapos grabe siya habang lumulubog. Parang yung passenger mo mahihilo pag ganun. Pag hindi mo matansya yung brake mo. Parang ganun ang feeling. Hindi ko rin alam dahil ba 31,500 plus kilometers na siya, going to 31,600 na actually. At kung nakadaan na kayo ng C5, alam nyo naman ang C5 notorious yan sa pagiging smooth. I mean, hindi smooth ang kalsada sa C5, but na-absorb nyo naman yung mga bump. Yun nga lang, parang nagbabibrate yung kaha yung floor nung auto. Ramdaman ko gumagalaw yung sahig. So a little firmness sa damping ng shocks, pero yung ride ng spring is naman siya, medyo duyan, malambot. To malubak dito sa part na to. Stock tires pa, stock mags, so absorb lang ng bump, hindi matagtag. Alam nyo naman ang C5, napaka notorious niyan sa mga potholes, mga patches sa kalsada. Pero ito okay lang, okay naman. Hindi naman siya lamog, hindi naman ako nilalamog dito. And 31,000 kilometers, wala pa ako naririnig na rattle dito sa kotse na to mga padi. 1.2 EMT, back when it was new, it's 751,000 pesos. I don't know ngayon, 2022 siguro mga 600 meron ka na. Consider this as a second hand review kasi nga 2022 na to Pero almost new pa rin naman tong kotse na to. Ito pa rin yung model ng 2024 if I'm not mistaken. At hindi ko nga pala nabanggit mga padi, meron siyang reverse sensor, pero kahit meron kang 7-inch display dito, 7-inch nga ba to? Wala siyang reverse camera. Yes, wala siyang reverse camera kahit may Android Auto, Apple CarPlay ka pa dyan. Wala. Isa sa pinakagusto ko dito mga padi, mas pronounce yung tunog, mas madrama yung makina nito. Kumpara sa Wigo, mas rinig na rinig mo yung 3-cylinder dito. 3-cylinder, maganda rin tumunog Kung familiar kayo sa mga big bike, MT-09, Tracer 900 or Tracer 9 GT, halos ganyan yung tunog kasi 3-cylinder din yung mga yun na motor. Pero since kotse to, syempre mas mababaw ang tunog nito kumpara sa mga yun. Sa sarap ng mga manual transmission ng Toyota ngayon mga padi, kasi Nachi yung gearing, ay yung gear shift knob, Nachi. Sabi yung parang pag pak ganon, walang alog-alog na ganon. Kaya sarap i-shift, sarap i-cambio ng i-cambio. That's the horn. Upgrade mo na lang kung bibili ka na ito. Dahil ganun lang siya. Meep, meep. Ganun lang. Hindi ko pa pala nasabi kanina, yung visor dito, sun visor is may salamin pero wala siyang ilaw. Ito lang ang ilaw mo dito, yung map light. Steering wheel, it's the same. Parang yung Wigo rin. No steering feel pero napakagaang. Dilim! Torque rin siya, first gear, second gear. Torque rin. 4,000 RPM. Sana napipick up ng microphone natin yung tunog ng 3-cylinder. Madrama rin yung makina
smooth sumps eh. Yun lang talaga, yung clutch bite niya, nahihirapan ako. 31,000 kilometers. Nahihirapan akong hanapin yung smooth release. So that's unfortunate. Hindi ko pa rin mahanap yung smooth clutch bite niya ng release sa clutch. Tingnan natin ng konti. Let's give it a beans. 5,000 RPM. Still, pwede na. Pero pagdating talaga sa dulo, wala nang power. Wala nang hila. I mean, dali naman siyang rev match. Yeah. Preno okay naman eh. Yun nga lang ang lalim nung yung firm niya, yung stop nung firmness niya. Pag yung doon na yung firm niya, malalim. Pero habang umaabot ka ron sa firmness niya, pag nasa traffic ka, palakas ng palakas, so ang hirap i-modulate. Yun lang, at 30,000 kilometers, I'm not sure kung ganun siya nung bago. Nang amoy fuel. Ngayon lang siguro siya na-push ng ganun. Ilaw na yung ano natin, gauge cluster, kasi ano na lang eh, 1 bar na lang eh. On another note mga buddy, since this is a 3-cylinder, most 3 cylinders mabibrate ang makina. So nagta-translate dito yung vibration konti sa interior, tsaka kung napapansin nyo dyan sa multimedia ano niya, dyan sa infotainment system niya, nagba-vibrate siya ng konti. Ganun ka vibrate ang 3 cylinder. Yan, nagba-vibrate yung screen. Anyway, driving it sa traffic, gaya ngayon nasa EDSA ako mga buddy. Usual, ito malaki A-pillar, so medyo nakaka-block ng view. Madalas sa mga motor na nakatago dyan, hindi mo makita. And I'm 5'5", minsan 5'6". Siyempre pag nakasapatos, 5'6". Yung hood, tanaw ko sa race. Since wala ngang seat height adjustment ang 1.2 EMT, I don't know dun sa ibang variant. Tanaw ko naman yung hood kahit I'm 5'5", 5'6" at times. Tanaw ko yung hood niya, which is maganda sa mga new drivers natin dyan. Kasi yung mga yan, syempre, takot sa hindi nakikita yung hood. Yan, mga ganyang bagay. So, kung kahit 5'4", 5'3" kayo, makikita nyo yan. Kitang-kita ko eh, oh. Yan, ewan ko lang dito sa camera kung anong napipick up neto, pero personally kita ko naman. Saka hindi gaya ng Wigo, ito medyo maiksi-iksi ang dashboard niya, so malapit-lapit ka sa windshield. Well, speaking of visibility, sa likod maliit yung window sa rear view mirror. Pag may 3 tao dyan na lagpas ang ulo dyan sa headrest, sigurado medyo poor visibility ka dyan sa likod. Saka yung A-B-C pillar, yan, malaki yan. C-pillar, buti na lang may maliit na window doon, pero ubod ng liit. It doesn't help much, pero at least may window dyan sa likod. Ayun, gusto ko talaga shifting ng mga Toyota ngayon ha. Notchy, walang movement, ganda eh. Di gaya nung RAV4 ko, medyo notchy rin, pero way lousy kumpara dito sa race na to. At yun nga, dahil mas naririnig ko yung engine noise, mas dramatic siya, no mga buddy. Mas dramatic siyang apakan kahit hindi naman matulin. Although 113 Newton meters of torque, okay naman, pero mas feeling ko lang mas playful yung Wigo. Kasi nga it doesn't have much weight kumpara dito. Mas mabigat to, lalo na ngayon, fuel tank ko na. And good news! Medyo nakakapaka ko na yung clutch niya mga buddy. Hindi na ako nag-jerk. Kanina, jerk ako ng jerk. Kailangan mo lang talaga ng seat time para makakuha mo lahat ng mga perfect timing niya.
ba? Mas madaling i-rev match eh. Sana lang, no? Merong 1 liter turbo na manual. Kaso wala eh. CVT lang. Pero hindi ko ina-underestimate ang ano ah. May commenter tayo, ina-underestimate ko daw yung Matic or CVT. Hindi ko ina-underestimate ang CVT, mga padi. Hindi ko lang gusto sa CVT kasi hindi siya enthusiastic pakinggan. Pero kung smoothness ang pag-uusapan na comfort, syempre CVT, yun yung pinakabago ngayon. Comfortable siya, wala kang nararamdaman na jerk. Ganun lang ang CVT. Tas lalo na yung mga CVT lumalabas ngayon, meron na rin ang Toyota nun. Yung nagsiship ka rin kuno ng gear, eh nagbabago-bago rin yung tunog. Pero not as the same as dun sa torque converter na may ano, malsik ang laway ko. Yung may paddle shifter Tiptronic na torque converter, iba pa rin yung feel nun eh. Kasi may sipa, ramdam mo yung mga nangyayari. Hindi gaya ng CVT, halos tunog lang. Saka yung tunog niya nga hindi ganun ka enthusiastic. Gaya ng old school na plus minus paddle shifter na torque converter. Yun lang naman ang akin. Kung CVT lang naman din, I'll just go manual. Yun nga lang, you cannot get all eh, no? Ang gusto mo 1 liter turbo pero wala kang manual, CVT lang. To get a manual, eto lang 1.2 na non-turbo. Eh for sure mas torquey yung turbo dito, kahit 1 liter yun, mas torquey yun. Baka meron kayong 1 liter turbo dyan, pa-review naman. Little cornering. Medyo flat. Hindi siya nakakatakot iliko ng bigla na gano'n na medyo may speed ka. Ewan ko lang sa racetrack, ibang usapan yon. Ito kumpara sa Wigo, mas nasihan ako sa Wigo Kahit medyo mas mabagal yun dito, mas nasihan ako kasi nga mas maliit, mas magaang, mas tossable, mas playful kumpara dito. Sa space, parang halos pareho lang sila ng Wigo eh. Parang ganun din kalaki sa loob. Basta meron kang, syempre yan, Android Auto, Apple CarPlay, yan ang mga ano ngayon eh. Yan ang mga ano sa Gen C, Gen X, yan ang sikat eh. Pero malalaos din yan. Kung medyo ano kayo sa music, gusto nyo ng magandang tunog, CD pa rin, CD. Third gear 5,000 watt or wide open throttle 100, 5,000 RPM, 100 kilometers per hour. And ang ganda ng tunog, parang MT-09 or Tracer 9 GT ng Yamaha. Anyway mga buddy, that's my short review of the 2022 Toyota Race 1.2e MT. And another big fat shout out sa AP Boyser Construction and Supply dyan sa may Real, Quezon. And sa pamangkin ko na si Allen Andre Boyser for letting me drive his Toyota Race for today's video. And another shoutout sa subscriber natin na natsyempohan tayo sa MCX Uni Oil, si Papa Erwin Tan nung New Year's Eve. Nagda-drive kami niya ni YP, ni Commander-in-Chief, na ispatan niya yung Accord na kilala niya. But unfortunately, yung vlog na yun, Papi, hindi ko na ilalabas kasi may error akong nagawa sa settings ng camera. So hindi ko mailalabas yung video na yon. Anyway, that's my short review of the 2022 Toyota Race 1.2e MT. Thanks for watching. You are looking after a Toyota Race non-turbo. Sana may nakakuha kayong mga informasyon sa video na to. And I'll see you again on the next review or road trip, mga buddy. Bye-bye!